welcome sa ating panibagong update rito po sa PNR NECR South. Ito po mga bayan, dito po tayo ngayon mag-update sa area ng Cabuyao City area, no? Boundary ito ng Santa Rosa at Cabuyao mga bayan. Napakalaki yung progress. Shout out po sa Hyundai GB Dungha, no? Ayan, ito po yung preview natin mga bayan, itong area. So itong area ito ay dito rin po sila maglalagay ng panibagong launching gantry. Kung tawagin natin na LG, no? Sa area ito. Ito na po mga bayan, yung latest video natin ngayong araw ng Huwebes, November 20... Anong araw ba ngayon? 28, no? Huwebes ngayon mga bayan. Ito na po. So dito sa portion na ito, sa Santa Rosa proper, ang panibagong launching gantry na ilagay. Itong PNR NECR South mula Clark, Pampanga mga bayan hanggang Clark, no? Pampanga to Calamba ay may habang 147 kilometers. Mayroong 91 mile, no? Ito po ay mayroong 36 stations mga kabayan. Itong PNR NECR South mga bayan, mayroon din pong express train, no? Na papuntang airport din po. Yan po ang napaka-accessible na po mga bayan. Once na ikaw ay taga-South, punta ka ng Clark Airport, yung New Clark International Airport, napakaganda, no? At ito po ngayon, ang latest progress natin ngayon dito sa PNR NECR South, paspasan na rin po ang paglagay ng mga segmental box girder. Actually po, ito na po yung pangalawang launching gantry, LG kung tawagin, dito po sa Cabuyao City. Bali, dito sa Cabuyao City mga kabayan, dalawang LG na po ang nilagay, no? Yung una, yung kulay dilaw sa may mamatid, old PNR stations. Ngayon po, ito na po, kulay pula, dito po yan sa proper mismo ng Cabuyao. Napakabilis yung gawa. Ayan na po mga kabayan, sa portion ng Cabuyao sentro ay napakarami na pong poste na pwede na lalatagan ng segmental box girder, kaya nagkukumahog na ngayon itong mga taga Hyundai, no? Dungha GB na maglatag na po sila rito ng panibagong LG. Dahil sa 2027 po, sabi po ni DOTR Secretary Jaime Bautista, ay Calamba to Alabang partial operation na po. Sobrang kaabang-abang mga bayan. Tingnan nyo po ang isa pang launching gantry, ina-assemble na po riyan.
Ito po yung dati mga bayan na nilatag nila, yung isang poste pa lang nalatagan. So ito na po yung ngayon, ngayong araw na ito. Ayan oh, nasa pangalawang poste na po sila, naglatag ng concrete cement, halos kumpleto na po. Sa araw Huwebes, November 28. Ayan na po yung pangalawang poste mga bayan, na latagan na po, halos kumpleto na po. Ngayon, sila ay papunta na po doon sa pangatlong column, no? Na paglatag ng concrete, yung mismong segmental box girder. Dati, ito pa lang po sa bandang hulihan. Nakaraan ito po mga kabayan, nung nakaraang last 2 weeks, no? Ngayon, ito na. Yan na po sa pangalawang poste sila. Naglatag, halos makumpleto na rin po. Abang-abangan po ninyo mga bayan, once na wala na pong makalampas na po sila dyan sa mga puno na yan, abang-abang lang po kayo, no, dahil magla-live tayo dyan. Makikita ninyo yung paano ilagay yung mismong segmental box girder dyan sa alignment niya. Mag-live tayo. Once na iyan ay wala ng harang, no? Kabang-abang po talaga ito mga bayan. Sobra, ito na po ang talagang masasabi natin na sagot sa kalbaryong traffic sa South. Kung wala hindi sa yung dating Pangulong Duterte, ay hindi ito magawa mga bayan. Nung dating mga Pangulo, Aquino, pagkatapos ni Apo Lakay, si Apo Lakay lang naman ang nagpursige nito mga bayan. Pangulong Aquino, Ramos, Gloria Estrada, wala. At Aquino naman Jr., wala. Hindi nila inano to mga bayan. Wala silang pakinto. Hindi nila alam na ito yung solusyon sa kalbaryong traffic. At once na pag may PNR na, siyempre yung mga mayayaman nag-oopisina sa Kamaynilaan ay hindi na sila magdadala ng sasakyan. Dito na sila magsasakay sa PNR dahil ito ay napakaganda at napakalamig din po ito mga bayan. Yan yung hindi naisip ng mga dating Pangulo. Buti na umpisahan ni Pangulong Duterte at ngayon sa current administration ay full support naman dito sa itong solusyon sa matagal ng traffic sa South. Lalo nang tumindi ang traffic ngayon mga bayan dahil sa may South Luzon Expressway. Ayan, lalo na pag mga rush hour, ay nako, parang parking lot eh. Parang parking lot ya ang expressway, lalo na doon sa papunta na ng Makati sa may Nichols at Magallanes. Kaya ito talaga ang solusyon. Yan po, napakaganda po yun ang umpisahan ni dating Pangulong Duterte. At ngayon naman ay ang kagandahan din po ni Pangulong Marcos ay hindi po niya pinipolitika. Hindi gaya sa dating mga presidente na namumulitika, no? Porket hindi sila nakapag-umpisa sa project na yan, hindi na nila ipagpatuloy, hindi na nila punduhan. Eh ngayon naman, si Pangulong Marcos, pinupunduhan naman. Kahit mayroong hindi pagkaunawaan sa Vice President at Pangulong Marcos at ni BP Sara, ay tuloy-tuloy naman yung project. Yun lang po mga bayan, yung latest update natin sa araw Huwebes, November 28. Thank you and God bless po.